Nako, eto na mga kaubayan, gulat sila lahat, tagumpay, Inday Sara impeachment, case dismiss. Nako, sa wakas, panalo na. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan ito mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. No, bago po natin i-play yung video. Sabi po kasi dito sa Ang Balita ngayon, eto si Representative Jervel Luestro. Luestro. Iginiit na dapat si BP Sara ang magrepresenta, magpresenta ng ebidensya laban sa mga akusasyon laban sa kanya. It should be the respondent herself presenting the evidence assisted by lawyers. Ayan. Pero teka lang mga kaubayan, no? Bakit kailangan si BP? Ito, bilang isang hindi marunong sa sa batas. Tayo ay hindi naman talaga marunong sa batas. Pero kung common sense lang, di ba? Bakit ako ang magre-representa ng mga ebidensya na hindi naman akong nag-aakusa? Diba? Kayo ang nag-aakusa kay BP Sara na corrupt siya. Siya ay naglustay ng millions of pesos. Dapat kayo po ang magpresenta ng mga ebidensya na magpapatunay na mayroon pong kasalanan si BP Sara. Diba? Kumbaga, the burden of proof ay nasa inyo. Kayong mga accuser, no? Kayo pong nag-aakusa, nasa inyo po ang burden of proof. Bakit? For example, ako ang inaakusahan, ako pa maglalatag ng ebidensya. Kayo ang maglatag. Paghirapan nyo. Paghirapan nyo yung mga maleta na ibinigay sa inyo. Huwag kayong maging easy-go-lucky, di ba? Ginigisan nyo sa sariling mantika si BP Sara, no? Ang galing ni Luestro, mga kaubayan. Okay? At saka dapat hindi ito mag-inhibit itong dapat mag-inhibit po itong si Luestro. Bakit? Kasi parang mayroon siyang personal na interest dito. Di ba? Kasi nga may utang siya kay BP Sara, sa asawa ni BP Sara. So parang gumaganti dito si Luestro. Which is na dapat po kung ikaw ay talagang, di ba? Matalino, mag-inhibit ka po dyan, Luestro, bilang chair ng Committee on Justice. Kasi sa simula pa lamang mga kaubayan, magkakaroon na po ng pagdududa, okay? Ang mga Pino that Luestro will become biased, no? Dahil nga po dito sa utang ng kanyang asawa na hindi pa rin nababayaran. Nagalit na nga si Luestro kasi pinahiya daw sila sa publiko. Di ba? Anyway, mamaya ipapakita po natin mga kaubayan kung bakit gusto nilang si BP Sara ang maglatag po ng ebidensya. Mamaya, ito, basahin muna natin yung naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dito sa naging pahayag ni Luestro. Sabi po dito ni Matt, nabuwang na. The burden of proof lies on the prosecution, not the defense. Yan ang sinasabi ko. We are not expert sa batas. No, pero bilang common sense, parang sumusobra naman yata itong si Luestro. Diba? Sabi po dito ni Teodoro, Your Honor, these are my evidence that I've committed a crime. Makukulong na ba ako? Ayun na nga. Parang self-incrimination yan mga kababayan, di ba? Sabi po ni Girly, ibig sabihin wala silang ebidensya. Correct. At mamaya ipapakita po natin na wala talaga silang ebidensya mga kaubayan. Yung akusado pa pala ang magbibigay ng ebidensya. Bagong batas ba yan? Sabi po ni Girly, ayan. Sabi po ni Chris, are you sure? The accuser should provide the evidence, not the accused. Correct. So I wonder if Jervil knows the law. Paano to naging abogado? Yan, sabi po ni Kenneth, When common sense is not common. Ayan nga, sabi ko nga, common sense lang ito. So ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto ipapakita na po natin kung bakit
Gusto nilang si BP Sara magpresenta ng ebidensya. O, eto po mga kaubayan. Luestro, sabi po dito sa balita, Luestro, wala pa pong hawak na dokumento. Confidential funds ang Justice Committee. Ihingin pa lang po namin ito sa COA. Aray ko po. Kaya naman pala. Kasi inuna nyo yung impeachment, no? Inuna nyo yung impeachment, wala pa pala kayong ebidensya. Diba? Ang gagaling nyo. Diba? So, pero eto kasi hindi naman magbabago yung naging result no ng audit ng COA. At sinasabi nga doon na wala namang ginawang anomalya ang Office of the Vice President. So, anong gagawin nila ngayon? Anong hihingin nila sa COA? Na confidential fund? Mga kabayan, gagawa ba sila ng bagong script? Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Aquarius Joe, walang ebidensya tapos sufficient in substance and grounds. Aray ko po. Oo nga sufficient in substance and sufficient in grounds. Pero wala pang ebidensya. Paano nangyari yun? Diba? Paano po nangyari yun mga kababayan? Sabi dito ni Nonito, sufficient in substance and form. Ano yun? Saan nanggaling yung mga ganitong ganitong pagdidesisyon wala pala kayong ebidensya pa. Sabi po dito, totoo talaga yung sinabi ng angkas driver. Ang government ngayon, paurong ang kabobohan. Ayan. Follow na lang pala ang dokumento pero nag-sufficient in substance pa. Ha. So, para-parehas po yung yung mga comments, sufficient substance, dapat daw hindi naging sufficient in substance and sufficient in form yung impeachment kasi wala naman palang ebidensya. So, sa palagay nyo mga kaubayan? Sa palagay ko, nag-aano lang sila, nag-imagine lang po sila ng kaso. Dito po kay Vice President Sara Duterte. Sana makita po ito ng Korte Suprema, mga kaubayan. Para hindi na po umabot sa Senado kasi sayang naman pong oras na i-google nila dyan tapos ma-dismiss lang din naman, di ba? So, sana mapuna po ito ng Supreme Court. Sitahin po itong House of Representatives, especially itong House Justice Committee na paano nangyaring sufficient in substance and sufficient in form, wala naman palang ebidensya. Diba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Pakinggan natin yung sinabi ni Tiangco regarding kay BP Sara Duterte. Maganda itong mga sinabi niya. Pero bago yung latest niya sinabi, paparinig ko muna sa inyo nung sinabi niya ng isang araw na nawindang yung mga kasamahan niya. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. Ay, grabe 'yon, So, para baga sinasabi niya, yung impeachment ay panakip butas doon sa flood control issue o skandal na kinasasangkutan ng mga congressman. Tama, mali? Yun ang ating yan ang sinasabi niya. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya at kung maging presidente siya, kung sa ngayon
nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that. No? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila, kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that. No? Sumunod, nakita ko yung reply at ulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards. No? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara. No? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi po pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos. No? Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado. Sa tingin ko, file niya ng ad cautel, anong tinawag na? Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she's not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Kasi possible na mapawilan pa dito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman, tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Yun. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko, sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Like friend, kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video, so tumating pa sila siya. Ha? Sabi ni Bibi, wala daw kontrata. So, hindi daw considered that. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magfa-file ng grave threats, kung sino yung... Kasi nga po, Tiangco, tandaan nyo to ha, pulahan ito. Dugong-dugo nito, Marcos. Kasi, ang sinasabi dito, yung grave threat na yon, hindi naman yun. Sanang nagreklamo si Marcos? O si, Romualdez, nag-file. Di ba? Hindi. Oh, wala nga. Tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin nila, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust? But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference nung presidente at vice president. Yan. Ang president is immune from suit habang Yan. siya ay presidente. Presidente. Ang vice president is not Hindi. immune Yan. from suit. Kaya pwede. Dapat, doon nila final. Dapat talaga, hindi sa impeachment, kung talagang may tunay na grave threat. Kung meron talagang tunay na basihan. Kung talagang naniniwala sila na grave threat yung ginawa ni VP Sara Duterte, malaki yun. Malaking bagay yun. Kung talagang naniniwala sila, edi sana sa korte nila kasi, again, wala pong immunity ang Vice President. Bakit hindi nila sa korte isinampa? Kasi hindi madrama. Kasi walang eksena at hindi masasalsal. 'Di ba? Ito'y pag-uusapang legal. Alam mo naman ito mga congressman, gusto lang nilang salsalin. Pangalawa, aside from gusto lang nilang salsalin, 'di ba meron yang sinasabi yung mga ex-marines na bawat hearing may magkano ba yun? Mababa na ata ang 2 milyon o 5 milyon kada. Ay, 10 milyon yung nabanggit.
So ibig sabihin, magkano kaya every nakikita natin sa telebisyon na nagsasalita ang mga congressman? Ang ina, yan ang tawag na tubong lugaw, di ba? Tama ba? Tubong lugaw o puhunan ay lawan. Di ba? Talagang taldong-taldo ang mga congressman natin ngayon. Ha? Malupit. Taldong-taldo talaga. Doon sa DOJ, ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Tama. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinilis ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ako sa tama. I will not be swayed by those who are pro BBM. I will not be swayed by those who are pro Sara. Basta ako kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. So dito mga kababayan, no, talagang nakakapagsalita ng freely itong si Congressman Toby Chanco dahil nga po no sa pagtiwalag niya rin sa administrasyon, no? Kasi biruin mo, siya po ang campaign manager nung nakarang eleksyon, di ba? Tapos bigla na lang boom, bigla na lang bumaliktad si Toby Chanco, mga kababayan. Well anyway, ano po nga yung opinion, reaction patungkol po sa video ng ito mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ng ito. Malaking po yan. Maraming salamat po.